kasado na ang isang number coding scheme sa lahat ng pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA at Metro Manila Mayors, solusyon ito para sa mga nakakalitong coding scheme ng ibang lungsod. May live report si Chino Gaston. Chino. Emil, simula ngayong araw, isa na lang ang number coding scheme sa mga pangunahing kalsada sa buong Metro Manila. Ipatutupad ang number coding mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa lahat ng national roads, major thoroughfares at mabuhay lane. Malaya pa rin magpapatupad ng sariling number coding scheme ang mga LGU sa inner roads kung gusto nila o yung mga maliliit na kalsada na sakop ng kanilang sariling traffic scheme. Tutulong ang mga tauhan ng MMDA sa pagtitiyak na masusunod ng number coding na nakalatag naman talaga sa EDSA, Commonwealth, Ortigas, C5, Rojas Boulevard at iba pang malalaki na lansangan. Isa ito sa mga napagkasunduan sa pulong kanina ng MMDA kasama mga alkalde sa Metro Manila o ng mga alkalde ng Metro Manila na para layon ay pag-usapan at hanapan ng solusyon ang reklamo ng mga motorista na nalilito sa number coding scheme ng cities at municipalities sa buong Metro Manila. Simula rin ngayong araw, may takdang 60 kilometers per hour na speed limit na lang sa lahat ng mga kalsada sa buong Metro Manila. Sabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia, ito ay para maiwasan ang mga disgrasya sa madaling araw kung kailang madalas kumaharurot ang ilang motorista na nagiging sanhi ng disgrasya. Emil, sa ngayon may speed limits in place sa mga malalaking lansangan gaya ng Commonwealth, Rojas Boulevard at EDSA. Inatasan naman ng MMDA ang mga alkalde na wag nang mag-issue o kaya mag-cancela na ng business permit sa mga bus terminal. Lalo target daw na sa Hunyo ay sarado na ang mga bus terminal sa EDSA. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Duterte na ilipat ang mga bus sa mga common terminal sa Valenzuela at Santa Rosa, Laguna. Apektado rin daw sa pagtatanggal ng mga bus terminals ang mga city bus. Pagkakaroon daw ng dry run sa Abril, tapos ang Semana Santa tungkol sa paglilipat nitong mga bus terminals palabas ng Metro Manila sa layong paluwagin ang traffic sa Kamaynilaan. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Emil. Chino, please, ilang katanungan lamang. Yung panibagong number coding scheme na ipatutupad sa buong National Capital Region, kailan ito mangyayari? Ang sinasabi ni GM Garcia ay effective immediately, no? Ang iulitin lang natin dito, no, papaalalahanan lang natin sa ating mga kababayan, no, hindi naman talaga bago ito, no. Bale, parang ginigiit lang at muling iniulit at nililinaw ng MMDA na yung mga pangunahing kalsada gaya ng Commonwealth, EDSA at malalaking lansangan, ano talaga yan? Yan yung sakop ng normal na number coding o ng color coding scheme sa pang-araw-araw, no? At kahit ano pa man itong mga sinasabing individual na traffic schemes ng ating mga LGU ay hindi nito dapat naapektuhan ang usad ng color coding dito sa mga pangunahing kalsada, no? So meron kasi daw may mga nagrereklamo, Emil, na mga motorista na parang hinuhuli sila ng mga local traffic enforcers dahil dumadaan yung, sabihin na natin, EDSA sa isang parte ng kanilang lungsod, no? At ang pagkakaintindi daw at pagpapaliwanag dun sa mga nahuling motorista dahil dumadaan ito sa sabihin na natin, Pasig o di kaya sa Mandaluyong na ibang traffic scheme ay pwede na silang hulihin. So para maiwasan ang mga kalituhang ito, ito'y pinaalalahanan ng MMDA sa lahat ng mga mayors sa Metro Manila at muling inanunsyo sa media para sa kalinawan ng ating mga motorista. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston.